2023 Beauty Favorites Part 2. Hi Beshies! This is Pal Ann here and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share to you my 2023 beauty favorites. So this is about my favorite products ngayong 2023, makeup products, skincare product, and even hair care products. So I guess tapos na tayo sa makeup. Let's move on sa mga skincare products na ginagamit ko. Wala akong masyadong skincare products na ginagamit, especially sa mukha kasi nagbe-breakout nga ako kapag mayroong product na hindi nakasundo yung mukha ko. So right now, nagbe-breakout ako kasi meron akong ginamit na sunscreen nung nakaraan na hindi niya nagustuhan. So hindi naman yun kasalanan ng product, no, kasi yung mukha ko talaga yung may problema. Hindi yung kasalanan ng product kasi magaganda yung review ng products, and in fairness dun sa product, napakaganda naman talaga ng consistency niya. Wala siyang ka white cast talaga, as in zero white cast. Hindi lang sila nagkasundo ng mukha ko, so I stopped using it and I go back dun sa sunscreen na usual na ginagamit ko. Ngayong 2023 ko lang din to na discover. Ayan, this is the Sun Multi Sun Cream, SPF 50 plus PA+++, whitening and anti-wrinkle. Mura lang din to guys, nasa 100 plus pesos. And this is a Korean brand, I think. Hudaholic Multi Sun Cream. So, ganito yun siya. It has 70 ml and kasundo siya ng mukha ko. So, ito yung current na ginagamit kong sunscreen. Meron pa akong isang favorite na sunscreen, yun yung from My Dream Skin. Pero, in-stop nila yung production yata nila nun. Hindi ko alam kung bakit, pero i-release na nila ulit. Eto, nirelease na nila ulit. So, bumili na rin ako ng panibago. So, yun lang yung kasundo ng mukha ko. Eto may konti siyang white cast, pero konting-konti lang siya. Same with the My Dream Skin. Wala pa kasi yung My Dream Skin, hindi pa dumarating, no? So, dati kasi yung unang binenta nila noon, nasa sachet lang. So, eto, both sila, merong konting white cast, no? Normal naman sa mga SPF ang may white cast kasi ganun talaga yung SPF, may white cast siya, pero minimal lang naman. So importante yung sunscreen, guys. Everyday dapat nagsa-sunscreen tayo kahit nasa bahay lang. Favorite soap ko ngayong 2023 yung from My Dream Skin. So eto yung current na ginagamit ko, yung kanilang Cica Gluta Oatmeal Whitening Soap. So ganito siya, tatlong ganito yung laman ng isang box, bagong packaging nila to. And ang bango nito guys, ang ganda nito. Pero favorite ko din yung isa nila, yung Kojic Niacinamide Soap din nila, whitening din yon. Nag-switch lang ako dito kasi alam nyo na lagi akong nasa labas. Alam nyo naman yung Kojic, hindi mo siya pwedeng paarawan. O diba naka-glasses na ako. Nag-glasses pala ako kasi nagbura ako ng memory ko. So tanggalin ko muna yung glasses ko para wala tayong glare. Nakalimutan ko lang siyang tanggalin. So, going back, no, yung Kojic, i-stop kong gamitin kasi nagja-jogging ako every morning. Not every morning, every other day, every other morning, ganon. And, pansin ko na umiitim ako kakalabas ko. So, nag-switch muna ako sa Cica Gluta para hindi ako naka-Kojic, okay lang na maarawan ako. Pero both yon maganda. Yung kanilang Kojic Niacinamide and itong Cica Gluta na whitening soap. Ganito siya. Ang ganda nito guys. I-try nyo to. Lalagay ko yung link sa description box. Sa lotion naman, ito yung current favorite ko. Sobrang in love na in love ako. You know me, mahilig ako sa lotion. Talagang hindi ako mabubuhay ng walang lotion. Lagi ko yung sinasabi sa mga friends ko or sa mga videos ko na never stop using lotion everyday para hindi kayong mag-dry skin, no? So, ito yung ginagamit ko. Meron din ako ng Kojic Niacinamide na Intense Whitening Lotion. This has 8 times whitening active. Ito, ang ganda rin ito. And ito naman yung isa, yung Arbutin Niacinamide with 5 times skin nourishing ingredients. Whitening din to, pero more moisturizing. So, gustong-gusto ko rin to, no? Gustong-gusto ko sa lotion yung moisturizing. And ang maganda sa kanila, with SPF sila both. Ito SPF 30 and ito SPF 50. So, tamang-tama siya kasi lagi akong lumalabas, no? So, ito ginagamit ko na lang siya sa gabi. Dati ito lang yung gamit ko, morning and night. Pero nung naglabas sila ng Arbutin, ito na yung ginagamit ko sa morning, ito yung sa gabi. Kasi mas mataas yung SPF nito, and this one has Kojic din, no? So kapag lalabas ako, ayoko gumamit ng mga product na may Kojic. So sa gabi ko to ginagamit, and ito sa morning. May bago pa silang nilabas na lotion. Naloloka ako sa My Dream Skin. Ang gaganda ng mga products nila. May bago silang nilabas na lotion. Yung partner netong soap, Cica Gluta Oatmeal na lotion, no? So, hindi pa ako nakabili. Bibili pa lang ako. Meron pa kasi akong ginagamit. Wala naman ako masyadong skincare na ginagamit. Especially nga sa mukha kasi nagbe-breakout ako kapag hindi niya kasundo yung product na ginagamit ko. So, sa face ko, ang gamit ko lang itong Eye White Korea Facial Wash Acne Plus.
Ayan, actually tatlo to. Meron tong kapartner na toner at saka moisturizer. Alam nyo naman, no, kung nanonood kayo ng mga vlogs ko or kung kakilala nyo ko, hindi ako nagmo-moisturizer kasi nagbi-breakout din ako sa moisturizer. Ilang beses ko na talagang sinubukan. Sabi nila kailangan daw ang skincare sa mukha is may facial wash, may toner, and merong moisturizer, but hindi kasundo ng mukha ko. Kahit anong moisturizer, marami na akong na-try na moisturizer, nagbe-breakout lang ako every time na sinusubukan ko. So, eto lang yung gamit ko sa mukha, facial wash. Yung Acne Plus from I White Korea, and ang ganda nito, nakaka-help din talaga siya sa mga acne ko. Hindi naman ganun karami yung acne ko, pero kapag nagbe-breakout ako talagang ang dami nila. Pero kapag kalmado lang yan, ayan, okay naman siya. And then, nagsiscrub ako or bath salt every week, once a week or twice a month. So, ito yung gamit ko noon pa, yung Avonne milk salt, spa milk salt. Yung medyo bata-bata pa ako, lagi ko namang sinasabi, yung unang ginagamit ko na scrub is yung Asian Secret. Nasa jar siya na parang cream. Ang ganda nun. Sobrang favorite ko yun, kaso biglang wala na siya sa market. Wala nang available, wala na akong mabili, or baka may alam kayo nabibila ng Asian Secret, let me know. Comment kayo dyan sa baba. So, ito na lang yung ginagamit ko ngayon. Spa milk salt. Ang ganda rin ito. Ito naman, salt lang talaga siya. Unlike nung Asian Secret na para siyang cream. May isa pa akong ginagamit pero hindi ko to masyadong bet. Hindi ko siya masyadong bet kasi konti lang yung salt niya. Pero minsan hinahaluan ko na lang siya nito. Ito naman nabili ko to sa sa All Day. Ubusan na ako ng memory. Let's move on sa hair care product. So, I have one dito. No? So, mahilig ako gumamit ng mga hair spa treatment o yung mga treatment na pwede mong gawin sa bahay. And this is my current favorite, 2023 favorite, which is tatawid pa rin sa 2024. This is the Well Hair Repair and Maintenance Hair Mask. Ang ganda nito, guys. Malaki to. 160 or basta kulang 200 siguro. And ganyan siya. And ang bango-bango nito, guys. Ang ganda nito sa hair. Pwede mo siyang gamitin once or twice a week. Babalawan mo lang siyang maigi kasi pag di mo siya binanlawan ng maigi, ang oily niya sa buhok. So, pag gumamit ka nito, kailangan mo siyang banlawan ng maigi. Pwede itong gamitin once a week. Hindi ko siya nire-recommend ng everyday. Pero pwede daw. Ito daw pwedeng gamitin everyday. Kasi ibang mga hair treatment, pang once a week lang talaga sila. Pero, ito na-try ko na rin naman siyang gamitin for everyday. Okay naman. Kaya lang yung hair ko sadyang oily siya eh. Depende kasi yan sa hair type, no? Kung dry yung hair mo, I suggest gamitin mo to everyday. Pero kung like me na oily yung hair mo, siguro gamitin mo to once a week lang. Ako kasi oily yung hair ko sadya. And hindi rin ako everyday nagsha-shampoo, guys. Nakaka-dry ang shampoo ng buhok. So, yun. Kung dry hair ka, I suggest, huwag ka mag-shampoo everyday. Pero kung oily hair ka, ako nga oily hair ako eh. So, minsan everyday din talaga ako nagsha-shampoo. So, depende sa lagay din ng hair ko yung pag-shampoo ko. Sa shampoo, medyo naghahanap ako ng makaka-control ng oiliness ng hair ko. So, wala akong favorite as of the moment. Sa conditioner, ang gamit ko is yung keratin lang din na conditioner. Mahilig ako sa mga hair care products na may keratin. Kapag bibili kayo ng mga hair care products, number 1 na hanapin nyo yung keratin kasi keratin is nagre-repair ng mga damage ng hair. So, I guess yun na yung mga 2023 beauty products favorites ko. Konti lang sila, no? Hindi naman ganun kadami. Hindi rin naman ako gumagamit ng ganun karaming products. And again, under a mom's tight budget sila, no? Mga mamurahin lang, hindi sila mga high-end. Yung mga afford lang nating mga nanay. And ayun, hindi naman din ako masyadong magarbo or magastos when it comes sa mga beauty products. Habang meron pa ako, hindi rin naman ako bumibili ng marami. Unlike dati na talagang sobrang dami kong lipstick. Then pandemic came. Lahat sila nasira lang kasi pandemic, hindi tayo lumalabas, hindi tayo umaalis. Hindi ko nagamit yung mga lipstick ko and yon ngayon lahat sila expired na. So, parang medyo natuto ako, hindi ako bumibili ng masyadong maraming mga makeup na sabay-sabay. Kung meron pa akong ginagamit, 2 or 3 na lipstick, pwede na, pangpalitan, ganun. Pero yung sobrang dami, kasi dati as in sobrang dami kong lipstick. So, that's it for this video, for this vlogmas. See you on my next vlog. Don't forget to love yourself. Bye! Thank you for watching.